Hello guys and welcome to my channel Mike TV, and this is Lord 9 Infinite Class. Alright, so for today's video guys, ang pag-uusapan natin is yung pagpa-farm ng temporal piece. Alright, so sa mga baguhan dyan, mga baguhan sa game, ang temporal piece ay isang item na maraming silbi dito sa game, maraming pinaggagamitan, no? So isa rin tong item para makapagpataas rin ng ating combat power or CP. So, yan yung pag-uusapan natin dito. And kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo na makalimutang i-hit yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike. So, without further ado, let's go! Let's go! Alright guys, so ano nga ba ang silbi nitong temporal piece, no? Nasabi ko nga kanina sa intro na marami siyang silbi dito sa game, no? Itong temporal piece na to guys, isa rin tong item para ma-upgrade mo ang iyong relic, no? Itong relic ng Origin of Destruction, Barrier Protection, Crystal of Light. So dito guys, the higher the level, the better. Kasi nga nagbibigay siya ng additional option. Ayan. For example, kapag na level 32 mo to, may additional plus 10 ka sa accuracy. So dapat nile-level up mo yan. So ang aking goal muna is mapa-level 30 ko tong Origin of Destruction. So dahil level 30 na siya, for me, no, ito, opinion ko lang to, kapag na level 30 mo siya, so it's time for you guys to unlock your imprint. Ayan. So para ma-unlock mo to, kailangan mo pa rin ng temporal piece, no? So ang technique dito guys, no, check mo tong letter I sa upper right corner. So ito yung mga possible pwede mong makuha. Ayan. So, depende yan sa job mo kung ikaw ba ay melee, ikaw ba ay range, or ikaw ay magic attack. So, ang i-unlock mo depende sa job mo, no? Kunwari ako, range type dahil nga crossbow ako. So, mas maganda ang i-unlock mo dito is yung range attack, no? Or critical hit damage. Basta makakadagdag sa attack mo, no? So, make sure rin na mas mataas yung makuha mo. Like, yan, uncommon or fine. Ang mali ko dito, masyado ako nagmadali, no? Kahit common, inunlock ko na, no? So, medyo sumablay ako doon na sana wag nyo nang gawin or wag nyo nang ma-experience kasi sayang talaga yung temporal piece. So, ayan. So, ganun rin sa aking second imprint dito sa Secretas. Medyo puro common, no? Iilan lang yung uncommon. So, i-reset ko rin to. Ganun din sa pangatlo ko, no? Medyo sumablay talaga ako dito dahil sa pagmamadali. Meron naman ako nakuwang mga fine, pero ganun pa rin, mas lamang pa rin yung common. So, ang target ko dito or ang goal ko dito is makuha ko either uncommon or fine lang, no? Dapat walang common. And dapat sakto sa aking job, no? So, ganun siya. So, pwede mo siyang i-reset, no? Using gold, pero hindi mo na mababawi yung nagamit mo ng temporal piece. Kaya, dito sa video na to, sinasabi ko sa inyo, kapag mag-a-unlock kayo, make sure, no, quality yung ma-unlock ninyo para hindi sayang yung imprint, hindi masayang yung temporal piece ninyo. So, ganun siya. Alright? So, makikita nyo yung mga possible na ma-unlock ninyo. Ito siya. Click nyo lang tong letter I sa upper right corner. So, ano pa yung pinagagamitan ng temporal piece? Dito yan sa ating crafting, no? Kung gusto mo mag-craft para dun sa mount mo, para ma-enhance mo yung mount mo, kailangan mong gumamit nito. Yan. Etong mount part. So, kailangan mo pa rin ng temporal piece dyan. So, importante rin tong temporal piece para sa crafting. Saan ba tayo pwede mag-farm ng temporal piece? Dito yan, guys. Kailangan yung tapusin yung daily mission ninyo. Kailangan, ang kukunin nyo lang mission is yung reward niya is temporal piece. Ayan. So, daily, ang ginawa kong mission is yung meron temporal piece. Ayan. So, dapat, wag na wag ninyong kakalimutan yung daily mission ninyo na tapusin, no? And make sure, puro temporal piece yung reward. Kasi yung ibang mga dito, ayan, madali naman yan eh. Pwede namang i-crap yan eh. Pero yung temporal piece, hindi mo siya makukuha by crafting. Kailangan mo talaga siya makuha by finishing your daily mission, and also finishing your sub-quest, finishing your main quest, and also your daily dungeon dito sa Corrupted
labyrinth kasi temporal piece rin yung makukuha mo dyan or mafa-farm mo. So, saan pa natin makukuha ang temporal piece? Dito sa Spirit of Trials. Ayan. So, may mga reward dyan na temporal piece. Ayan. And lastly guys, makukuha natin yung temporal piece by buying Battle Pass, no? Ito, Season 3 na tayo guys, September. So, meron tayong makukuha dyan 10,000 worth of temporal piece, no? So, kailangan mo lang is 1,500 diamond. So, yan yung pinag-iipunan ko ngayon. So, as of now, meron akong 1,270 na diamond. So, yan yung pambibili ko. Guys, 10,000 temporal piece yan. So, ayan. So, yun guys, yung mga way para makapag-farm ka ng temporal piece, no? So, malaking bagay kapag mas marami kang temporal piece dahil mas marami kang ma-upgrade or ma-unlock para sa additional CP mo, no? Or yung combat power. So, kung nagustuhan mo tong video na to, please leave a like and comment. And kung hindi ka pa na-subscribe, i-click mo na yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike dito sa Lord 9. So again, maraming salamat and see you sa susunod kong video. Let's go!